Sa nakaraang video, nakita natin ang bida na si Prince Errol na tinulungan ang kanyang mga escort na mag-improve. Tinulungan niya sila kung paano mas effective na gamitin ang kanilang aura at nagbigay din siya ng one-on-one lesson para tutukan ang mga aspetong kailangan pa ng improvement. At dahil sa matyagang pag-training nila, mabilis na nakita ang progress ng dalawa. Bago natin ituloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panunood. Balik sa storya, maggagabi na at abala pa din sa training si Asha. Napansin daw nitong nag-improve nga daw siya, salamat sa tulong ng prinsipe. Hindi niya raw in-expect na magiging mahirap ang training. Naisip niyang since galing siya sa fallen Pernil family, deserve niya ba daw ang ganong guidance mula sa prinsipe. Backstory muna kay Asha, ang pamilya Pernil ay hindi ganon kayaman. Naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang pamilya ay ang taggutom na dulot ng pag-atake ng mga halimaw. Isang araw, nang nasunog na ang kanilang tirahan, nagpaiwan ang ama niya para harangan ang pinto at bigyan sila ng pagkakataon na makatakas. Inihabilin ng ama ang pamilya kay Asha. Ayaw niya mang iwan ng ama, pero wala na silang choice kundi iligtas ang sarili. Dahil sa nangyari, kahit ang mga noble na pamilya na kaibigan ng pamilya Pernil ay tinalikuran na din sila. Ang ending, nag-volunteer siya na sumali sa Knights para kumita at maging breadwinner ng pamilya. Dahil sa kanyang talent sa pagma-martial arts, nagising niya agad ang kanyang aura at na-assign din nagtagal sa Royal Capital. Pero napabilang siya sa 15th Night Order under sa direct command ng kaharian, ang pinakamababang rank kung saan mga trash ang nagsama-sama. At ang pinakawalang kwenta sa kanila ay ang incompetent at tamad nilang commander. Na kahit matanda na ay beginner level pa din pagdating sa paggamit ng aura. Nakamit niya lang ang posisyon niya dahil sa koneksyon sa loob. Habang naroroon, napansin nito si Asha na tinatawag niyang MS Yang at sinabihang bibigyan ito ng separate training. Hinawakan niya ito sa balikat at sinabihang kamukha daw nito ang anak niya. Inaya niya itong kumain ng dinner ng sila lang. Bigla namang balik ang eksena sa present kung saan gigil si Asha na tinira ang puno at sinabing next time dapat daw ba niyang hatiin din ang katawan ng dati niyang commander in two. Nag-apply daw siya maging escort ng prinsipe out of desperation. Hindi niya inasahang matatanggap siya agad. Salamat daw sa oportunidad na yun, mas giginhawa na ang buhay ng kanilang pamilya. Kailangan niya na lang daw mag-ipon pa ng unti para mapaaral ang kanyang kapatid. Inisip nitong siguro ang mga nangyayaring mabuti sa buhay niya ay dahil sa prinsipe. Sa kabilang banda naman sinabi din ni Seyna na nag-apply siya maging exclusive knight ng prinsipe out of desperation. Napansin naman siya habang nag-eehersisyo early in the morning. Pinuri siya ng isang staff dahil dito. Si Seyna Garil naman ay galing sa pamilya ng mga mersenaryo o mga private professional soldiers. Lumaki siya sa tribo na walang permanent na tirahan dahil palay-patlipat sila ng assignment. Noong bata pa siya, kinausap siya ng ama patungkol sa money problems nila. 30 years ago na daw kasi ang huling digmaan. Although good thing na naging mapayapa na, bumaba na daw ang kita nila. Sinabi nitong, isang araw, maaring mawala na sila ng gagawin o assignments bilang mersenaryo. Kaya naman sinabihan niya ang anak na umalis na muna doon at tumahak ng ibang daan. Siya na daw ang bahala sa mga matatanda sa tribo na pinipinilit pa rin ang pagiging mersenaryo para ang mga batang gaya niya ay magkaroon ng bagong tatahakin. Malugod naman itong tinanggap ni Seyna at sinabing babalikan niya sila. Okay naman kay Seyna ang umalis-alis at hindi rin siya nahihirapan sa night training kaya lang, habang wala ito, namatay ang kanyang ama dahil nakaaway nito ang isang corrupt na lord. Sa isip niya, nasabi niyang foolish daw ang kanyang ama pero di niya ito mesisi dahil parehas lang sila. Like father like daughter daw. Ipinakita ang tila pagganti niya para sa kanyang ama. Pinarusahan nito ang corrupt na opisyal at sinabihang tila nababaliw daw ito at naging bulag dahil na-promote. Galit na galit si Seyna dahil wala daw itong konsensya at fine frame ang mga inosenteng villagers bilang bandits. Balik sa present, sinabi nitong hindi niya raw pinagsisisihan ang ginawa niya at sa totoo lang daw, gumaan ang loob niya after nun. Simula daw nang nangyari yun, palay-patlipat na ng lugar si Seyna at kadalasan, na-deploy ito sa mga delikadong lugar. Matapos niyang mag-ikot-ikot, nag-volunteer na nga siya bilang escort knight. Maswerte daw siya na napili ng prinsipe at tila may good feeling daw siya dito. Mukhang tamad man daw ang prinsipe, hindi daw ito mayabang. Cute na cute naman ito sa batang prinsipe at muling inalala ang malambot nitong kamay.
At ang pinaka-importante daw ay ang favor na binigay sa kanya nito, ay something na hindi niya masusuklian. Kaya naman, makikitang parehas motivated ang dalawa upang protektahan ang bida na si Prince Errol Earncia. Hindi man daw siya magaling sa martial arts at magic, ipinapakita naman ito ang kakaibang talent sa pag-aaral. Nakagawa daw ito ng mga kakaibang goods na nagpayaman sa kaharian at natulungan pa nga ang second princess na maging aura expert sa maigsing panahon base sa theory lamang. Yun daw ang ilan sa dahilan kung bakit siya naging the Great Grey Sage. Sa sumunod na eksena, makikita naman ang bida na chill lang at sinabing walang nang makakatalo sa pagpepetiks lang. Ngayon 13 years old na ang bida, at nitong mga nakaraang buwan, ginagawa niya raw ang best niya sa pagtambay lang at pagre-relax. Makikita namang may kamiting ang hari na tila mga leader din ng kaharian, na sinabing mag-40 na daw ang third prince na si Prince Errol next year. Papalapit na daw ang coming of age ceremony nito. Sinabi ni Count Tenvest na dahil nagpapakita na ang prinsipe ng galing at talent sa iba-ibang feeds, sa tingin niya raw good opportunity na ang coming of age ceremony nito. Napatanong naman ang hari kung anong opportunity ang sinasabi niya. Iminumungkahi daw ba niyang bigyan si Errol ng sarili niyang teritoryo? Sagot naman nilang tila wala namang tutol doon. Nagalit naman ang hari dahil doon at tinawag silang bastards. Dahil nais nilang ipatapon sa malayong lugar ang batang prinsipe at gagamitin pang excuse ang coming of age ceremony niya. Dagdag ni Count Tenvest, sikat na daw si Prince Errol hindi lang sa mga low-ranked nobles pero kahit sa ibang bansa. Baka iniisip daw ng hari na gawing next in line niya ang third prince. At nagngit-ngit naman sa galit ang hari dahil dito. Sinabi niyang anong nonsense daw ang pinagsasabi nito. Ilang beses daw ba niyang sasabihin na ang tagapagmana ay ang crown prince? Wala daw interest sa pagiging hari si Prince Errol. Pero sinabi ng isa na ang problema daw ay kumakalat na ang balita tungkol sa posibilidad na yun sa ibang mga bansa. Dagdag ni Duke Gast, ilan daw sa mga young nobleman ang nagpapakita ng support sa third prince kesa sa crown prince. Nagsesway daw tuloy ang opinyon ng publiko. Hindi man daw ipakita ng concerned parties, alam na daw nito ang posibleng mangyari. At dahil doon, napaisip ang prinsipe. Meron pa sanang magsasalita pero pinatahimik na ito ng hari. Pero sinabi nilang hindi lang daw nila ito opinyon, nagpakita sila ng mga liham mula sa iba't ibang tao. Maraming mga nobleman daw ang concerned na baka masira ang order ng royal family. Nais lang daw nilang maging stable ang kaharian. Napaisip naman ito dahil pare-parehas ang appeal sa liham. Nais nilang mapadala si Prince Errol sa malayong lugar tila ito ang ultimatum ng mga nobles. Napabuntong hininga naman ang hari nang sabihing wag daw sanang isawalang bahala ang mga suggestion nila. Kaya sumagot siyang pag-iisipan niya raw mabuti kung merong teritoryo na nababagay sa bata. Nalaman naman ng prinsipe ang nangyari sa meeting nang makatanggap ng liham. Base sa letter, nais daw siyang mabigyan ng sariling teritoryo pero syempre alam niya namang gusto lang daw siyang mapatapon ng mga iyon. Napailing naman ito sabay celebrate dahil finally magkakaroon na raw siya ng sarili niyang territory. Sa tingin ba daw nila ay wala lang lahat ng mga pinaggagawa ng prinsipe? Wala siyang paki sa trono. Potential terrorists daw ang mga aristocrats doon. 100 times better daw ang pagkakaroon ng sariling teritoryo kesa mapalibutan siya ng mga hyenas sa kaharian. Sinabi nitong finally, oras na para bumukod. Sarili niyang teritoryo, sarili niyang bahay. Masayang-masaya ito dahil sa wakas natupad na ang kanyang pinaplano all along. At dun muna magtatapos ang video na ito. Nagulat din ba kayo sa reaksyon ng prinsipe? Well, abangan natin kung matutuloy nga ba ang pagsasarili nito at kung saan siya mapupunta. Nakakatuwa ding malaman ang backstory ng mga escort ng bida. Ngayon nga tila napatunayang malinis ang hangarin nilang mag-volunteer. Abangan natin kung paano nila matutulungan ang bida sa pagsasakatuparan ng mga plano nito. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.